So yan mga kabunyog, may reaksyon si Robin Hood Padilla, ang #1 senator ng Pilipinas noong nakaraang 2022 elections. Mayroon siyang magandang reaksyon sa resolution na ifinail ni Senadora Risa Hontiveros. Maaalala natin na noong isang araw, nag-file si Senadora Risa Hontiveros ng resolusyon na nananawagan na magsagawa ng investigation ang Senado kaugnay sa mga di umano'y mga illegal na aktibidad ng grupo ng relihiyon o sekta ng relihiyon ni Apollo Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, na kung saan siya ang leader o executive pastor. Ngayon, sabi ni Robin Hood Padilla, alam nyo kung anong reaksyon niya mga kabunyog? Hindi raw siya sang-ayon dyan sa investigasyon na yan. Alam nyo ang dahilan niya kung bakit? Bakit? Hindi naman sa Pilipinas yung mga kaso na yan eh. Doon daw yan sa Amerika eh. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ito mga kabunyog, panoorin nyo yung reaksyon ni Robin Hood Padilla. Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan, ganun ba? Ganyan tinutulan ni Senator Robin Padilla ang panukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga umano'y kaso ng pag-abuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa inihaing resolusyon ni Hontiveros, gusto niyang siyasatin ng Senado ang mga reklamo ng human trafficking, sexual abuse at child abuse na nangyayari umano sa KJC. Wanted si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika para sa patong-patong na reklamo kabilang na ang sex trafficking of children at sex trafficking by force. Sabi ni Padilla, hindi raw dapat yan ang maging basihan ng inihihirit na Senate investigation. Pero sa resolusyon ni Hontiveros, binanggit niya na may mga humingi ng tulong sa kanyang opisina at dito raw sila sa Pilipinas mismo na biktima. Sabi ni Padilla, dapat siyasatin ng maigi ang mga ipepresentang witness. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito eh. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, siyempre. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong mag-participate doon. Tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Itinakda ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagsisimula ng public hearing sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Bago pa inilabas ang schedule ng investigasyon, nauna nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, kasi yung sa Socorro na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon sa kanya. Yung politika, makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita naman natin na it's always in aid of legislation, hindi na po politika yun. We will just keep reminding ourselves that the investigation or the hearing is in aid of legislation. So yung mga anti-violence natin on women, proper treatment of minors, human trafficking, yung mga laws na yun ang parati nating iisipin. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Pimentel kung haharap si Kibuloy sa Senado. Hintayin na lang natin yun. Pero he cannot use the FBI wanted list kasi doon yun sa Amerika. He's free to move around the Philippines. So yun, dito sa Pilipinas yung pinaka-headquarters. Pinadadala niya sa US para doon naka-base sa US. Ngayon, pinaprocess yung doon, yung visa. Mayroong tagalakad noon. Kaya may kaso din sila sa mga illegal na pagpaprocess ng mga passports at ng visa. Yun, bahagi yan ng kaso sa US. At kapag nandun na sa US na pinapalimos, pinapaikot sa US, naghumihingi ng mga donations, at pag pumupunta doon si Kibuloy, yung mga niya doon, batang-bata na mga spiritual wives ni Kibuloy doon. Mayroon siyang mga innermost circle, inner circle.
pinapaliguan si Kibuloy, minamasahe. O ano yun? Para siyang ano doon. Kasi nga ano siya eh, Diyos ang turing sa kanya, anak ng Diyos eh. Appointed son of God daw eh. O, kaya yan ngayon, isa doon sa mga testigo ay bata pa, dalaga pa siya, miyembro na siya ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, pinadala din siya sa Amerika. Tapos doon, pagdating doon, sila yung pinaglilimos. Nag-iikot sila sa mga states para maglimos. At pinapa-perform sila ng mga sexual doon. Kaya nga may kasong rape si Kibuloy kasi may mga umaayaw naman daw, napipilit, napipersahan. Kaya child trafficking, human trafficking, yun yung kaso ni Kibuloy doon. At kapag nakaipon na ng malaking dolyar, pinapapunta na yung private jet niya doon, tapos kinakarga na sa private jet niya, tinatakas niya palabas ng Amerika, papunta ng Pilipinas. So, parang ang ugnayan noon, nandito si Kibuloy, nandito yung main headquarters niya, dito rin nagsisimula yung pagpili ng mga ipapadala sa US. Kaya paanong nasabi ni Robin Hood Padilla na ang kaso ay dun lang nangyari sa US? Hindi. Nagsisimula dito sa Pilipinas at dito rin nagtatapos. Bakit dito nagsisimula at dito rin nagtatapos? Saan galing yung mga traffic na children? Saan galing yung mga batang pinadadala sa US? Yung child trafficking, doon nangyayari. Pero saan ang gagaling? Dito sa Pilipinas. Kaya Robin Hood Padilla, huwag mong sabihin na doon lang nangyayari sa US yun. Yung mga loyal na mga followers ni Kibuloy, yung mga pamilyang loyal sa kanya, kinukuha yung mga dalaga. Kahit mga minor, dinadala sa US. Saan galing Robin? Sa Pilipinas. Ngayon, sa US, hindi makakalampas yung kanyang mga ginagawa. Kaya doon siya unang nakasuhan. Pero yung mga illegal activities niya, dito nagsisimula sa Pilipinas. At saan dinadala yung mga nakukuha doon na mga pera na dolyar? Dito rin dinadala sa Pilipinas, Robin Padilla. Kaya wag mong sabihin na US ang sangkot dito. Ang pagkakaiba lang ng nangyari kay doon sa US kasi mabilis umaksyon ng mga Amerikano. Saka hindi nila talaga papalampasin yan doon. Ngayon, tama lang na dito sa Pilipinas, magsagawa rin ng mga investigasyon sa mga pinagagawa ni Kibuloy. Ngayon, salamat nga eh. Salamat nga at nagagawa na ito ngayon, na iimbestigahan na. Actually, matagal na dapat talaga yan chinek si Kibuloy sa mga pinagagawa niyang yan. So, salamat naman at ngayon ay iimbestigahan na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.